Balikan po natin yung sa DPWH, ano po. Yung isa pa akong katanungan ko, I don't know kung sino po pwede sumagot. Ito po yung laging reklamo ng mga kababayan po natin. Bakit kagagawa lang ng kalsada na ito this year, ka-inaugurate lang, next year, bubungkalin at sisirain na? What is the reason behind? I'll give you an example. Yung kalsada po dyan galing sa Quezon Province going to Camarines Sur. I don't know what's it called. Maharlika Highway, what have you. Kaayos lang po ng kalsada, next year bubungkalin. Is it because naglagay yung politiko ng pondo doon kaya kailangan sirain? Ito po lagi reklamo ng mga kabayan ho natin, Mr. Chair. Ang ayos-ayos pa ho nito, Sen, binungkal na naman ngayong taon na ito. Sabi ko, baka may nilagay lang dyan yung telepono, yung linya ng tubig. Hindi po sinira po talaga yung buong kalsada. At hindi lang naman small stretch po, talaga pagkahaba-haba from one town to another. Baka gusto ninyong silipin yan dyan, bandahong nga hindi na natapos-tapos ang repair sa kalsada na yan from Quezon Province going to Camsur. Lagi pong sira. Kaya mga kababayan natin, ang sinasabi kagad na sa isip, sinira na naman ng DPWH para may paggagastusan. Can we avoid this? What's the explanation na kailangan bungkalin, sirain yung kalsada na kagagawa lang mga concrete pa naman ho, Mr. Chair? Mr. Chair, sir, good morning again, sir. Sir, in principle, kasi sir, if the project was completed, for example, it has a parang warranty period. Let me start with that. So that yung warranty period niya is about 5 years. 2 years. 2 years asphalt and 5 years sa cement. So yung sinasabi yun yung nakikita ko is substandard. Yun ang problema doon. Kaya sira na kaagad pag dinaanan ng mga truck. Yun po ba ang isang dahilan doon? Kasi kung sinasabi mo na warranty period was 5 years, dapat 5 years po siya, di ba? At kaya yung mga trailer truck, 16-wheeler, dumaan, di po ba? Is this correct, Mr. Chair? Mr. Chairman. Go ahead, Asek. Go ahead. I'm addressing it to you. Yes, sir. Opo, in principle po, dapat to ganun kasi talaga dahil is nasa part ng system yan na yung yung structure should have a warranty period. Ngayon, kung Mr. Chair, if the observation is okay pa yung structurally stable pa siya and then hindi ho dapat talagang bungkalin pa dahil kasi sir, in the system, dapat na pumapasok dun sa system yun. Meron kaming tinatawag na road bridge information application system that we're using so that this system, yung road condition, monitors the condition of the road. We are managing something like 35,525 kilometers of national road system. These are all supposed to be in the system so that you would know more or less the condition of each and every section. So the application or the program would identify what intervention should be done on a yearly basis. You could even program it as far as 5 years or even so that you would know the intervention. So yung observation and Mr. Chair should not be should not be happening. I mean, kung okay pa siya kasi hindi siya dapat mabigyan ng fund in the first place, Mr. Chair, Asek. Yes, sir. Hindi lang po ako nakapag-observe dito. Kahit lahat ng tao na nanonood ho sa atin, may experience po nila. Biglang maayos yung kalsada, kagagawa lang, bubungkalin na next year. Hindi pa naman crack, wala pa namang sira. Concrete po siya. Hindi lang po dito sa Luzon, pati po dito po sa Palawan, kung saan po I grew up in Palawan, I represent the Mimaropa area. Lagi pong ganon, pagbayikuan. Is it because ang tingin tuloy ng mga tao, para may kumita, kasi pinondohan na naman ng Congress, ng Senate, hindi naman ho alam siguro ng APRO natin or what, na sira na pala yun, o na hindi pa sira. Paulit-ulit ho yung parang systemic na ho, yung kagagawa lang, sisirain naman next year. Kagagawa lang, or at least sirain man lang yung isang portion siguro na may butas, pero hindi yung entire stretch from one town to another, 5 kilometers po. Nasasayang ho yung pondo. Yun po yung sinasabi ng mga kababayan natin. Isa pa pong issue,
isa pa pong issue. Dito sa may Cavite na lamang po sa Region 4. Bago yung kalsada, pero yung mga poste ng ilaw nasa gitna. So naglagay ka ng additional lane. Ano ho yun? Para paradahan ng sakyan. You go there. Pupunta po na Nasugbo. Makikita nyo po dyan, yung mga bayan dyan. May bago po, dati 2 lanes na, naging 4 na. Ang problema po, doon sa naiwan naman sa gitna ng kalsada, yung mga poste. So paano mo po magagamit yung bagong lane kung may mga poste ng ilaw? Saan ho ang problema doon? Sa implementation ba? Sa walang coordination between DPWH and the LGU or the power companies at hindi po naalis? Pasyalan nyo po yan dyan sa may Cavite. Napakadami po niya. Nasa gitna yung poste ng ilaw. Hindi na po inurong. So useless din po yung paggawa ng additional na lane. Ngayon sinasabi doon sa proyekto, 4-lane highway. Maganda ho eh. Pagdating mo, magmi-minor ka kasi mayroon pong poste ng ilaw, hindi po magamit yung bagong lanes. Ganon din po sa mga probinsya. Paano ho ito? Paano ho natin kaya mariresolve itong issue na? Doon pa lang po, sayang na naman yung pondo. Sige po, Yusek Canlas. With your permission, Mr. Chair and the Honorable Senator Tulfo, admittedly, totoo po yan. Kahapon po, kaninang madaling araw, natapos po yung plenary hearing namin sa budget sa House. At isa po yan na sana discuss. Nagkaroon po kasi ng ibang hindi parehas na interpretation yung NEA at yung mga cooperatives nila. Sila po kasi ang may capacity or expertise nung paglipat. Kahapon po napagkasunduan na isasama na po sa special provision ng GA of 2026 na yung pera po for that relocation po ng mga poste ililipat na lang po sa NEA or National Electrification Administration para sila na po ang mandated na mag-transfer ng mga ganong poste. Lagi hong ganun eh. Matagal na hong practice. Mabuti, nasilip ngayon. Isa pa hong issue na lang, Mr. Chair, if you'd allow me. Kagagawa lang po ng kalsada dito sa mga city. Uso ho ito dito sa Metro Manila. Kagagawa lang ho itong kalsada. Maya-maya makikita mo nagbubungkal yung PLDT. Maya-maya nagbubungkal yung Manila. Maya-maya Manila Water. Hindi mo na maintindihan. Binubungkal. So sira na naman. Bubutasin na naman. Yung issues po nito, bakit di po munang pag-aralan bago gawin yung kalsada? Kunwari NCR, yung NCR director natin ng DP, oy, Maynilad, oy, PLDT, oy, meron ba kayong gagawin? Bungkalin nyo na ito kasi gagawin namin. Kasi sir, kagagawa lang ng kalsada, huhukayin. Mabuti sana kung sinisemento ulit ng mga companies ito. Hindi eh. Tatakpan lang nila ng lupa ulit. Ang pangit na ho tignan at di ho maganda. Kailangan siguro, kausapin ninyo, mag-usap-usap naman kayo, parang awa nyo na, kayo mga ahensya, Public Works, Manila Water, lahat, yung utility companies. Gagawin namin ito, baka meron kayong gawin, ha? Baka pwedeng tirahin yun ito. Can't you do that? Sige po. With the permission of the Chair and the Honorable Senator Tulfo, totoo po yan. Kaya po, very recently, nagkaroon po kami ng meeting with all the stakeholders po dito sa bagay na to. At nakalabas po tayo ng bagong department order. Unang-una, dapat po yung 5-year plan ng iba't ibang, kunwari, ng DPWH, ng telco, ng utilities, power and water utilities na nagkakaalaman na po. At saka po nag-agree kami doon na wala silang sisirain na bagong constructed na kalsada. So, lumabas na po yung department order na yon na addressing those issues. So, enforceable na po siya this year, sir. Thank you. So, Mr. Chair, I have one last question. Dito naman po tayo sa MMDA. Kayo po nagbibigay ng permit, ano po? Lalo sa Metro Manila. Tapos, yes, Your Honor. Sir, applicable pa ba yung batas ninyo na kailangan tapusin itong project? At may instruction ng Pangulo, kung matatandaan ko na gusto ng Pangulo trabahuin, tapusin ang proyekto overnight. Pero may mga proyekto pa rin po na nakatiwangwang dyan na dadaanan ko sa mga iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Na pagdating ho ng gabi talaga tumitigil.
Bakit ho hindi tapusin 24-hour, 24/7? May order naman po ang Pangulo na kailangan bilisan. Bakit po hindi ho natatapos? Bakit pagdating parang yung mga gumagawa ng kalsada natin, kala mo nag-office hours din, 8 to 4 lang din. Bukas na babalik. Sabado, Linggo kailangan titigil. Matraffic ko tayo sa Metro Manila. Anong ginagawa ninyo, MMDA, sir? Actually, sir, nire-regulate po namin ang pag-i-issue ng permits, excavation permit sa MMDA with due coordination with LGU and DPWH dahil po matraffic po sa umaga. Actually, yung mga ating reblocking, inaalaw po lang ng aming ahensya na gawin ng Friday, 11 o'clock hanggang Saturday, Sunday, and then sa Monday, dapat open na for traffic. Kasi po yung nagwo-worsen ng traffic natin lalo sa umaga, sa araw. Kaya nga po, sir, ang tanong natin sa DPWH, wala po ba tayong night differential para tuloy-tuloy po yung trabaho? Kasi para napapansin ko, sige, layo ho tayo, hindi sa city. Sa mga probinsya, ganoon po, nakatiwangwang yung mga proyekto sa kalsada. Pag weekend, lalo na po sa mga baryo, wala na ho nagtatrabaho, nakaparada na lang po doon yung bulldozer. Walang tao, mga bata ang nasa bulldozer, naglalaro na lang, ginagawang bahay-bahay yung bulldozer, naiiwan po. Ito yung problema natin, natatagalan ho. Hindi ba natin ini-incorporate sa cost ng project yung mga time differential, mga weekend? Hindi po ba natin pwedeng isama doon para mapabilis naman for just for santo mga proyekto natin? Parang nakasanayan na ho natin na 1 kilometrong kalsada, 1 linggo gagawin. Baka po pwede naman overnight, kagaya sa ibang bansa naman dahil billions din naman ang ginagasta na natin. Thank you, sir. Tama po yun. At gumagawa ho ng reforms ang bagong secretary po natin at isa po sa kinoconsider po yan para ma-incorporate po dun sa kontrata yung mga night differentials. Sir, kasi we owe it to the public, di po ba? Lalo na po yung mga infrastruktura na gano'n, kailangan. Wag na ho nating hintayin na kung kakayanin po, i-estimate ninyo 2 weeks yung project, kung kaya po ng 1 week, gawin na ho natin, i-incorporate ho natin yung night differential, overtime. Ang problema, Mr. Chair, lalo sa mga probinsya, doon po, balik na naman po tayo sa Palawan. Ako nandoon last month, may mga areas na nakatiwangwang lang. Nandoon lang yung bulldozer. Pagkatapos wala na pong tao, weekend kasi. Noong nangyari doon, akala ko ba pati weekend dapat tuloy-tuloy ang trabaho para matapos. So kailangan siguro we really have to change this ika-nga policy. Yes, sir. We agree with that, sir. Thank you. Sige po, siguro sa bagong pamunuan siguro kay Secretary Vince, baka ika-nga mabago na itong practice po na ito. Thank you po, Mr. Chair.